Gusto mo ba mag-Puerto Galera pero wala kang budget? Eh di ka pumunta. Mula sa bus terminal sa Pasay, babiyahe naman kami papunta sa Batangas Port. Medyo tinanghali nga pala kami. Alam mo na, medyo may late. Fast crap nga pala ang kinuha namin para 45 minutes na andun na kami sa isla. Marami naman nag-o-offer sa labas pero para sa akin, mas okay na doon ka na lang sa loob. Nabudol kasi kami ng insurance, di naman pala kailangan. Nag-shoot nga pala kami saglit para kunwari travelers. Yung isa walang dalang bag, ako kasi may labit. First time ko makapasok dito, ang ganda pala no? Papunta na kami sa waiting area kung saan naantayin namin yung aming fast crap na sasakyan. Ito yung sinasabi ko kanina, nasa loob na lang kayo bumili ng ticket para mas safe. Sa labas kasi napakadami nilang ino-offer na hindi mo alam na hindi naman pala kailangan. Nagbayad nga pala kami ng terminal fee bago ka makapasok doon sa waiting area. Ganito yung itsura ng waiting area, napakaganda. Tapos yung bidet sa CR nila napakalakas, iiwas mo na lang itlog mo baka tumalusik. Eh di eto na nga, boarding time na namin doon sa aming fast crap na sasakyan, eh di lumakad kami ng konti para doon makasakay. Ito nga pala yung itsura ng sasakyan namin. Nax, nakaluwag-luwag, afford. Yung ganito kasi sasakyan, halos kalahati ang presyo compared dun sa sasakyan pandagat. Nax, sasakyan pandagat? Di ko lang tawag, basta ganun. Roro yata yan or barko. Pero kung excited ka naman at gusto mong magmadali, mag fast crab ka na lang. Kung gusto mo nga palang window seat, huwag ka nang umasa kung ikaw yung nasa hulihang pila. Sino ba na mga ayaw sa window seat, di ba? Eh di yung mga nahihilo lang sa biyahe, nakakahilo lang sa simula, bukod kasi sa umaalon, gas yata yung ginamit nilang sanitizer. Joke lang, bida-bida. Yung ibang hindi nakaupo sa window seat, sumisilip na lang sa bintana para matingnan kung ano gano'ng kaganda sa labas. After 45 minutes, na dito na kami sa port of Puerto Galera. Siyempre, picture muna mga turista. Di nga namin pala sila kasama at kakilala, pero sana sa next visit namin, makita namin ulit kayo. Bago ka makapasok nga pala sa isla, kailangan mo mag-register at magbayad ng environmental fee or anumang fee yun, basta hindi ko na-videoan. At ito na nga, sabi ko sa'yo kanina, kung wala kang budget, huwag ka pumunta. Pero kung ganito kaganda ang iyong pupuntahan, pag-ipunan mo na. Nung sa simula, hindi namin alam ang aming gagawin. Pumunta muna kami sa beachfront para mag-isip-isip. Bukod kasi sa may kasama kaming naka-work from home pero nasa bakasyon, naghanap kami ng Jollibee pwedeng kainan pero wala kaming nakita. Tirik na tirik yung araw pero kami nagawa naming lumakad saan-saan. Nagtampisaw muna saglit, ang paang may gout. Ito yung sinasabi ko sa'yo na napakasarap ng ganitong tubig sa napakainit na panahon. Lakad saglit para magmukhang cinematic. Ramdam mo ba? Yung kirot ng gout. Ay kung mararanasan nyo lang talaga, napakasarap at napakalamig ng tubig. Umupo kami saglit sa harap ng dagat upang mag-isip-isip at na-realize namin, wow lang, na nakarating kami dito na para bang walang trabaho kinabukasan. Dito nga pala sa terminal ang pangalan ng restaurant, dito lang namin afford talaga yung pagkain. Bukod sa mabait yung crew, only rice din kasi. Ganito mga water activities ang pwede mong itry, lalo na kung afford mo at kare-release lang ng bonus. At ayun na nga, nag-island hopping na lang kami kasama ang accredited bankero ng DOT. Sobrang na-enjoy namin dito. Bukod sa napakabait ni Manong Bankero, mismo lang nakisama rin ng panahon para ma-enjoy namin ang stay namin dito. Sinubukan din namin ang snorkeling activity. Halos kalahating oras din bago kami nagkalakas ng loob sa mga trip ni Manong na gustong ipagawa sa amin. At nung natuto na nga, ayaw nang umahon sa tubig. Grabe, ang sarap talaga magbakasyon. Tapos magsisiklib kinabukasan at sasabihin, TL, mataas yata ang BP. Itinurdi kami ni Manong saglit sa bahay ni Kuya Willie. Sabi namin alis na kami, baka kami bigyan ng jacket at pasayawin ng igiling-giling. Eh di syempre, meron din Puerto Galera shirt para souvenir sa travel na to. May nag-sideline nga pala ng walis, wala na pamasahe. Eh paano ba naman? Lahat kami, walang barya, siya munang aabono. Iniintay na nga pala namin yung sasakyan pabalik ng Manila. Bukod kasi sa wala na kaming pera, ubos na rin kasi yung leave nila. Ayan na ulit yung sasakyan namin, paunahan ulit papunta sa window seat. Bigo pa rin ako makakuha ng window seat at ito namang mga nakakuha, tinulugan lang naman. At ayun na nga, back to Manila, back to reality, back to work. Hanggang sa susunod na pag-ipon, see you!